Guys, maraming katanungan. Dapat bang ituro sa mga bata ang tamang daan at sa tamang pag-uugali nito? Guys, nais mo bang malaman ang payo ng dakilang Diyos? Tara ating pakinggan ang mga talatang inyong maririnig. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang, ituro sa bata ang daang dapat lakaran? Ang payo ni Solomon sa mga magulang ay, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 6. Ang pagpapalaki at pagtuturo sa isang bata sa konteksto ng kawikaang ito ay nangangahulugan na nagsisimula ang pagtuturo sa Biblia dahil, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Ang pagtuturo sa mga bata ng katotohanan ng kasulatan ay magbibigay sa kanila ng karunungan tungo sa kaligtasan. 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15, maghahanda sa kanila sa lahat ng mabubuting gawain. 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 17, maghahanda sa kanila na sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag tungkol sa pag-asang nasa kanila. 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 15, at maghahanda sa kanila para labanan ang impluwensya ng kultura na nagtuturo sa mga kabataan ng makamundong pagpapahalaga. Itinuturo sa atin ng Biblia na isang biyayang kaloob ng Diyos ang mga anak. Awit Kapitulo 127 versikulo 3. Kaya nga nararapat na dinggin natin ang matalinong payo ni Solomon na hubugin sila sa tamang pamamaraan. Sa katunayan, malinaw na itinuro ni Moises sa mga Israelita ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga bata ng mga bagay tungkol sa Panginoon at sa kanyang mga tagubulan at mga kautusan. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 7 hanggang 9. Binibigyang diin ng seryosong pagtuturo ni Moises ang kanyang malalim na pagmamalasakit na ipagpatuloy ng mga susunod na henerasyon ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos upang tiyakin na mabubuhay silang ligtas sa lupain. Levitico Kapitulo 25 versikulo 18, magiging maayos sa kanila ang lahat. Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 28, at sa kanila ang pagpapala ng Diyos. Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 16. Malinaw na itinuturo ng kasulatan na ang pagsasanay sa mga bata upang kanilang makilala at masunod ang Diyos ay ang basehan ng pagbibigay sa Kanya ng kaluguran at ng pamumuhay ng matagumpay sa Kanyang biyaya. Nag-uumpisa ang pagkakilala sa Diyos at sa kanyang katotohanan sa pangunawa ng bata sa kasalanan at sa kanyang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Nauunawaan kahit ng maliliit na bata na hindi sila perpekto at naiintindihan nila sa kanilang murang isipan ang pangangailangan nila ng kapatawaran. Ipinapaunawa ng mga mapagmahal na magulang sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay na hindi lamang nagpapatawad ang Diyos kundi nagkaloob din siya ng perpektong handog para sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Nangangahulugan ang pagtuturo sa bata ng daang dapat nilang lakaran, una at higit sa lahat ng pagtuturo sa kanila ng tungkol sa tagapagligtas. Isang mahalagang sangkap sa pagpapalaki ng makadiyos na mga anak ang pagdidisiplina dahil alam natin na, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang iniibig. Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 12. Kaya nga hindi natin dapat na ipagwalang bahala ang pagdidisiplina o manghinaman ang ating loob dahil, pinapalo niya ang itinuturing niyang anak. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 5 hanggang 6. At nalalaman natin na ang pagdidisiplina sa atin ng Diyos ay para sa ating ikabubuti upang makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 10. Gayon din naman, sa tuwing dinidisiplina natin ang ating mga anak, nagkakaroon sila ng karunungan. Kawikaan Kapitulo 29 versikulo 15, at nagdudulot ito sa atin ng kapayapaan. Kawikaan Kapitulo 29 versikulo 17, at ng kanilang paggalang. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 9. Sa katunayan, kahit na sa kanilang murang edad, alam ng mga bata na ang pagdidisiplina ng magulang ay nag-uugat sa pag-ibig.
Ito ang dahilan kung bakit ang mga batang lumaki sa mga tahanang walang disiplina ay laging nakakadama ng kawalan ng pag-ibig ng mga magulang at malamang na sumuwi sa mga awtoridad sa kanilang paglaki. Tandaan na ang ipapatupad na disiplina ay dapat na nababagay sa kasalanang nagawa. Ang pisikal na pagdidisiplina gaya ng pagpalo, ng may tamang motibo, ay pinahihintulutan ng Biblia, Kawikaan Kapitulo 13 versikulo 24, 22:15, 23:13-14. Tunay na bagamat tila hindi maganda ang pagdidisiplina sa tumatanggap, magdudulot naman ito ng kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, Hebreo Kapitulo 12 versikulo 11. Dapat na may parehong sigasig ang mag-asawa sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Binigyan ng Diyos ang mga magulang ng pribilehiyo ng pagiging katiwala ng buhay ng kanilang mga anak sa loob ng miksing panahon, ngunit ang bunga ng kanilang pagpapalaki at pagdidisiplina ay pangwalang hanggan. Ayon sa prinsipyo ng kawikaan, ang isang batang, naturuan ng daang dapat niyang lakaran, ay malamang na mananatiling sa pamamaraan ng pamumuhay na itinuro sa kanya at magbubunga ito para sa kanya ng gantimpala sa buhay dito sa lupa at buhay sa kabila.